mga kababayan, have a nice day. Welcome back to our channel. Nandito naman po tayo sa ating usapang pagtuklas o usapang kaalaman tungkol po sa ating mga nakatagong kayamanan na kung saan ay dapat nating makuha at mapakinabangan hanggang nandito pa po tayo sa mundong ito na kung saan ay maiksi lamang ang ating pananatili. So, atin pong tuklasin ito upang makatikim man lang tayo sa ating yaman na kung saan ay hindi pa natin natutuklasan. So, tayo po ay tutuklas at magbigay ng kaalaman tungkol po sa mga sikreto na kung saan ay maaaring susi sa ating pag-unlad. So, bago po natin umpisahan ang ating pagtatalakay mga kababayan, na nais ko pong magpapasalamat ulit sa mga tagapanood at sumusuporta. Maraming salamat po. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa gagawin kong mga videos. So, umpisahan na po natin mga kababayan. Ang ating topic ay tungkol po sa mga black diamond meteorites from space o tinatawag na carbonado black diamond. Atin pong pag-usapan ito mga kababayan sapagkat madami po ito sa ating bansa, sapagkat tayo po ay nandito sa maraming vulkan na kung saan ay lagi po tayong nahihit ng mga meteorites na kung saan nanggaling po sa space na laging nasisilayan ng ating mga matatandang ninuno na maaaring nandyan lang sa ating bakuran at nandyan lang po sa mga gilid-gilid sa sapa o sa mga ating pong pinagtataniman na kung saan nalaglag ang mga tinatawag ng ating matatanda na bulalakaw o meteorites from space na kung saan ito ay tinatawag na black carbonado. So atin po itong pag-usapan sapagkat napakahalaga po nito, sapagkat ito po ay mahirap i-identify kasi maraming klasing bato na kaparihas ang kulay sa kanya. Ito po ay maitim, mayroong may brown na kaunti na dark, na marami pong klase ng mga black carbonado. Tinawag lang po siya na black carbonado sapagkat carbonated po siya, marami pong carbon doon sa loob na nabuo sa kanya, kaya siya tinawag na black carbonado, the black diamond from space o meteorites from space, sapagkat nabuo po ito sa pamamagitan po ng pagsabog po ng mga bituin sa kalawakan. Tinatawag po ng mga scientist ito na supernova nung pagsabog po ng bituin na kung saan ay nabuo ang tinatawag na meteorites from space na naging diamond siya kasi na preserve siya sa kalawakan. Ito po siya ay kakaiba sa mga diamante na preserve sa ilalim po ng ating mundo na sumasama sa mga lava. Iba po itong klaseng batong ito sapagkat ito po ay galing sa kalawakan. Madami po ito sapagkat kung saan-saan po ito tumatama sa ating mundo. May mga nalalaglag po na maliliit, mayroong medyong malalaki na kung saan nabaon po sa ilalim sapagkat ang impact po ng isang bato na kung saan tatama sa ating mundo ay medyo malalim ang pagkabaon kung medyo malaki-laki. Kaya maaaring mahukay natin at makita natin at magbago ang ating buhay mga kababayan. So, usapang meteorites po mga kababayan. Ang meteorites po ay ayon sa ating nalalaman na black diamond carbonado ay karaniwang maitim yung karamihan. Subalit, paano natin malalaman na ito po ay meteorites talaga na black diamond? Atin pong ibahagi sa inyo mga kababayan ang dalawang klase ng meteorites na carbonado black diamond na maaring makapagbigay sa atin ng kaunting kaalaman at malaman natin ang tunay na mga meteorites.
Ang iba sa atin mga kababayan na-identify na ang ibang meteorite sa pamamagitan ng magnetic. Ang mga bato kasi na meteorites na karamihan ay namamagnet. So, kung mamagnetin mo ito, namamagnet siya, parang maitim siya na magnetic at medyo makintab siya na medyo madulas. Pag hinipo mo siya, medyo makintab na madulas. Yan po ay tinatawag na smooth meteorites, smooth carbonado black diamond, yung tinatawag nilang medyo makinis. Pero mayroon din pong rough na tinatawag, yung medyo magaspang na kung saan bako-bako na maitim. Mayroon ding may pagka-brown na konti. Ang makikita lang po natin mga kababayan, medyo luster po siya, medyo makintab po siya, parang crystallized ang kanyang itsura. Medyo napakabigat po talaga ng batong ito. So yan po ang unang uri. Ang pangalawang uri po mga kababayan ay hindi po siya magnetic. So lingid po sa ating kaalaman mga kababayan, ang akala natin na ang lahat po ng meteorites ay namamagnet. Mayroon din pong uri ng meteorites na hindi namamagnet. So atin pong ibabahagi, baka akala ng ating mga kababayan ay lahat po ng meteorites ay magnetic. Mayroon pong meteorites na hindi magnetic. So dalawang klase po sila mga kababayan. Ayon po sa research natin sa Google, ang meteorites na isa ay hindi namamagnet. So mayroon pong isang klaseng meteorites na carbonado black diamond na hindi namamagnet. So hindi po siya magnetic. So yan po ang identification nilang dalawa, magnetic at saka hindi magnetic, dalawang klase. So paano natin maintindihan at malaman? So i-testing po natin mga kababayan. Ang tigas po kasi ng mga ganyang klaseng bato ay nasa scale ng 10 MOH. Ibig sabihin na ganyan po katigas yan. Hindi mo basta-basta matablan ng gas-gas ng kutsilyo or scratch kung saan mananatili ang kanyang kinis kahit na maibaon siya sa lupa ng matagal. So ang katumbas niya sa mga sa tigas ay ang ruby, na kung saan ay nag-a-average din ang scale MOH niya ay 10 din po. Kaya hindi po siya talaga basta-basta matablan ng gas-gas. Maaring mabasag natin siya mga kababayan, pero hindi basta-basta. Hindi mo siya basta-basta ma-crack or ma-separate or ma-crush. Sabihin, napakahirap po itong basagin. Yan po ang kanyang identification. So ang pangalawang testing na ating maibabahagi sa mga ganyang klaseng meteorites sa black diamond po mga kababayan ay ang pagtesting po sa init, na ibababad natin siya, painitin natin siya ng mga ilang minuto bago ilalaglag sa may tubig na yelo, na kung saan ay ang ordinaryong mga bato ay nababasag po mga kababayan. Yan pong meteorites carbonado black diamond ay hindi basta-bastang mababasag. So yan po ang ikalawang testing na malalaman natin na yan ay tunay na black carbonado diamond, kung saan galing po sa outer space. So yan po lamang ating pwedeng maibabahagi sa ating topic na ito, kung paano maintindihan at malaman ang bato na galing sa kalawakan na bulalakaw na yan. So bago tayo magtapos mga kababayan, nais ko pong magpapasalamat ulit sa inyo sa panunood at pagsusubaybay sa aking video, at sana naman ay mayroon tayong kaunting naibahagi sa inyo dito po sa ating talakayan.
At bago tayo magpaalam, siguro may mga tanong ng ating mga kababayan kung saan pwedeng magbenta ng mga black carbonado diamond. Bago po natin ito ibenta mga kababayan, nais ko pong ipaalam sa inyo na ang black carbonado diamond ay isang uri ng bato na kung saan kailangan pang suriin at bibigyan ng certificate bago mo ito maibenta. So, pupunta po tayo sa mga gemologist, mga kababayan. Ang pinaka well-known po natin na gemologist ay nasa University of the Philippines, UP. Kaya doon po tayo maaaring magpasuri at ng certificate, kumuha ng certificate bago tayo makapagbenta na magkaroon po ng presyo galing sa isang sertipikadong gemologist bago natin ito pwedeng ibenta sa mga pawn shop or sa mga bangko, mga kababayan. So, hanggang dyan lang po ang ating topic at hanggang sa muli, maraming salamat po sa panunod.